sa sisig. Ay, bye-bye. Hello mga mamis, pagkatapos ko nga gumawa ng snacks ni Kyle, pumunta na nga kagad ako dito sa may kwarto. Tulog pa nga talaga silang magdaddy, pero maya-maya nga nung ginigising ko nga si Kyle, ay nagising na nga din yung daddy ni Kyle. Ito talaga yung isa sa pinakamahirap araw-araw na gigisingin ko nga tuwing umaga na naman si Kyle. Sanay na din kasi talaga tong gumising ng tanghali. Kaya naman, pahirapan na naman nga ako sa paggising dito kay Kyle. First day of school naman ka ako, kaya okay lang kahit mali. Tinatamad pa nga talaga tong bumangon si Kyle at ayaw pa nga talaga niyang pumasok. Akalambing ko nga sa kanya, nagising na nga lang talaga ng tuluyan itong si Kyle. Tapos pinaliguan ko na nga para mas mabilis kahit kaya naman niya. Tapos ito, binihisan ko na nga din. Para nga kako, hindi talaga siya mali. Mabagal kasi kapag siya lang talaga gumayak sa sarili niya. Kaya naman sabi ko nga, ay ako na nga lang. Nakakunot na nga talaga dyan yung noon ni Kyle. Paano ba naman kasi sinasabi niya nga sa akin na siya na nga lang daw talaga gagayak sa sarili niya. Pero hindi nga ako pumayag. Ginagawa ko pa nga daw talaga siyang baby juice ko po. Iba pa rin kasi talaga ang asikaso ng magulang lalo na nga sa pananamit. Ilis nga rin kaming nayari kaya naman ito pinabanguhan ko na nga din kaagad si Kyle tapos sinuotan ko na nga siya ng watch. Nagilamos toothbrush nga lang ako tapos wala nang suklay-suklay juice ko. Nagrilo nga lang din ako dito at natuwa nga ako dito kay Kyle. Paano ba naman kasi kinis at niyakap at nag-thank you nga sa akin. Binigay na nga sa kanya ng daddy niya yung black shoes niya. Mas nagmamadali pa nga talaga ako dito kay Kyle dahil hindi naman talaga masyadong excited yan. Tapos, inaya ko na nga tong si Kyle lumabas ng bahay dahil iniintay na nga din kami ng daddy niya sa may labas. Wari nga talaga, binivideoan ko lang siya dito pero kumuha nga lang talaga ako ng picture dito sa kanya. Ayaw din kasi talagang nagpapa-picture ni Kyle. Hindi na nga lang talaga at hindi malilate si Kyle ngayon. Paano ba naman kasi magse-7 pa nga lang nung umalis kami dito sa bahay. Alam ko din kasi talaga na traffic kaya naman sabi ko nga ay maaga nga akong gigising para naman hindi malate itong si Kyle. As year kasi talagang tinopak nun si Kyle dahil na late kami. Kaya naman, mas inagahan ko nga talaga yung paggising at paggayak sa kanya ngayon. Bilis lang din naman kaming nakarating dito sa school nila Kyle. Sumama nga din yung daddy niya sa paghatid kay Kyle. Malapit na nga lang talaga din yung room nila Kyle dahil grade 5 na nga itong si Kyle. Sabi, hindi ako makapaniwala dahil ang laki na nga talaga ni Kyle. Tignan nyo naman at maaabutan na nga talaga ako. Plus lahat nga din ng mga estudyante ay ngayon pa nga lang nagpapasukan dito sa school nila Kyle. Di ko pa nga din nakikita dito si Ella at Iya. Siguro nga ay maagang pumunta dito sa school. Grabe no, napakabilis nga lang talaga ng panahon. Susunod, hindi ko namamalayan, meron na nga talaga akong college. Kakabukas nga lang ng room nila Kyle dito, kaya naman napakadami pa din talagang estudyante dito sa labas dahil wala pa nga pumapasok sa loob. Pinapaalis na nga talaga kami dyan ni Kyle dahil malaki na nga daw siya. Alam nyo naman yan, grade 4 pa nga lang talaga ay ayaw na nga talaga niya nang nilalambing siya sa maraming tao. Pero pag sa bahay naman, siya mismo ang lumalambing sa amin ng daddy niya. Kala nga ni Kyle ay umalis na kami pero hindi ko talaga matiis na hindi ko nga ihatid dito sa mismong room nila. Paalis na nga ng paalis sa amin dyan pero ito pumasok pa nga din talaga ako sa loob at inayos ko nga yung bag niya. Dito na nga umupo si Kyle sa may harap. Advisor nga pala ngayon nila Kyle ay lalaki. Kaya naman talaga ako pumasok dito sa loob dahil may nakita nga din akong ibang parents kaya naman sumunod na nga ako talaga dito kay Kyle. Ayoko pa nga talagang iwan dito si Kyle dahil hindi pa naman talaga sila magi-start pero itong si Kyle kanina pa nga talaga ako tinataboy juice ko po. Snacks na nga talaga tong si Kyle para nga kako hindi na siya pumunta ng kantin. Pero pinagbaunan pa nga talaga siya ng daddy niya ng cash para daw kapag may gusto nga siyang bilhin ay mabibili niya. Kasi kapag binigay ko lang sa kanya ay kung saan niya ilagay kaya naman nilagay ko na nga sa wallet niya. Mukhang ako na nga lang talagang parents ang matitira dito kaya naman ito nakipag-appear na nga at nagbabay na ako kay Kyle dito. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.